Kasi ako, nag-birthday ako nung last year. Siyempre, pandemic, tuwan-tuwa tayo, kaya natin, mamamatay na tayo, di ba? Tapos, natuwa ako, 50, nakaabot, 50, okay. Maliit lang to, yung ubo, dahan-dahan lang ha, kasi kahit tapos na yung pandemic, hindi mga nakakaligtas pa rin. Naisip mo bang pumasok sa political jokes? Hindi ko mabasa yung political landscape natin ngayon. Itong panahon natin ngayon, medyo napaka-sensitive ng tao ngayon. Pero nangyari na ba sa'yo na may na-offend ka? Sometimes tuloy, pag nanonood ka ng mga comedian, babalik ako dun sa tanong ko are they happy people happier than most of us? Mas nakakatuwa itong in-interview ko ng isang Luchi Cruz Valdez. At bago tayo magpatuloy, mag-subscribe naman kayo, paki-click ito, mag-like na rin, at kung may suggestion kayo ng kausapang Real with Luchi, put it down in the comment section and we'll do our level best to get it for you. Alex Calleja. I mean, sino bang hindi nakakilala kay Alex Calleja? Number 1 sa Netflix. I mean, Pinoy Pride. Ikaw talaga Pinoy Pride. I mean, there's Jokoy. We all know Jokoy. He's a funny guy. Pero real siya. Ikaw hindi. Pinoy talaga. Pinoy. And I was wondering, nako, paano kaya ang reception sa isang Alex Calleja? Ang pulis sa Amerika, ang gwapo. Delicious. Kung yung pelikula, ayun din sa totoong buhay. Konti lang diferensya. Gwapo. May pulis ba dito? O, tuloy itong joke na to, ha? Anong pakiramdam nun, Alex, na mag-number 1? Siyempre, una-una, unexpected, no? Pero ako, makagawa lang ng Netflix, mo na, okay na, may Netflix ka na, pwede mo nang, para kang may nakatagong file sa computer na, oy, panoorin natin to. Nung pumasok sa top 10, at nakita ko yung number 2 yun eh. Yes. The following day, nag-number 2 siya. Akala ko yun yung max ko. Kasi nga, ang lakas nung incognito eh. Ang lakas nun. Sabi ko, ito na to. Ba't ako napunta sa TV in the first place? I was expecting na sa movie siya eh. Kasi 59 minutes yun eh. Ang kakalabanin ko sa TV, series. Kaya, ayun ang malaking sa akin, palaisipan. Honestly, hindi ko alam kung bakit. Kasi nga, yung incognito, nakita ko pa yung episode na tumatakbong nakapantit bra si Maris. Sabi ko, patay tayo dito. Hindi tayo makakalusod dito. Yung pumasok siya sa number 2 at kinabukasan nag-number 1 siya. Akala ko, fluke lang na, balik agad kinabukasan. So, nung nag-9 days, medyo doon ako naniwala na pwede kasi magtalo-talo tayo na hindi ako natawa sa kanya eh. Natawa ako sa kanya eh. Doon ako nakita na mataas yung numbers na natatawa sa akin. So, yun din naman yung gusto ko maging resulta. Yeah. Sino person na dito? Yan, masaya. Tulungan natin ng comedy, no? Ako po si Alex Calleja. Yes, kung nakakanood kayo ng face-to-face, ako po yung isa sa mga nag-co-host. Napakagandang palabas yun. Sobrang mga sinusolve na yung problema. Talaga nakakatulong sa ekonomiya ng bansa. Kasi hindi naman matatawa sa lahat ng tao. Pero ang sikreto dyan, dapat minimum numbers ng tao ang hindi matawa sa'yo. Okay, ano yung minimum number na yon? Sa bawat 10 nanonood? Sa bawat 10, isa ang hindi matawa, okay lang. Siyam matawa sa'yo. Ano yun? So, Standard mo ba yun? Dapat. Wow. Kaya nga, ang taas nun ha, 9 out of 10? Kaya nga pinapaliwanag ko, pag may kumukuha sa akin na sa event, Alex, small crowd lang na kami, kaya dapat mura, di ba? Small crowd. Una-una, mali yun. Una-una, wala naman akong joke na pang 10 tao. Ang boses ko ba pang 10 tao? Yung dala ko bang sasakyan pang... di ba? Same effort yun. Yeah. Mas effort nga ako sa konting tao. Bakit? Kasi, halimbawa, sabi nga, Lex, 30 lang kami. So, ibig sabihin, percentage-wise. Oo. Yeah. Dapat... Ang 90% nun is 27. Tatlo. Pero sabi mo, mapatawa mo doon 60%. Patay ka doon, 15 yun. Saka kitang-kita yun. Kasi ang Pinoy pa naman, pag nakitang yung boss nila hindi tumatawa. Ay, hindi rin sila tatawa. O, di ba? 30. Pero imagine mo, pag nag-1,000 na yan. Oo. Kahit 50% mapatawa mo, 500 yun. Kalat yun. Okay ka na.
So, ang tanong ngayon is, paano gumawa ng joke, Alex? Ano ba yan? Pinanganak ka na bang nakakatawa? At saka, na-discover mo ba yan nung lumalaki ka? Or, paano mo nalaman na naging comedian ka? Nung nagpa-workshop ako eh. Pandemic, papatol ako ng papa-workshop, no? Humor Me. Pa-workshop ko yan, na nagtuturo ako ng how to be a stand-up comedian o how to put humor. Sinasabi ko na okay lang na hindi ka pinanganak na nakakatawa. Siyempre, para makakuha ko ng mga mag-enroll. Pero totoo yan. Hindi naman ako nagpapa-workshop na it's either you have it or you don't. So, yun. Oo. Pero pwede na inaaral mo. Ang dalawang tao, halimbawa ito, inborn humor, ito aral, matatalo siya ng inborn. Kasi yung pagka nagkagipitan, sisipa siyempre yung natural comedy nito. Ikaw, kailangan mo aral, bookish, patay ka. Doon nagkakatalo lang. Pero other than that, pwede, pero matatalo ka ng talagang natural na. Yung alam yung comic timing. It's all about timing. So hindi ako natatakot na manakawan ng joke kasi hindi mo madideliver yan ng maayos. Teka, so ikaw, kailan mo na-discover na meron ka nun? Bata ako gumimik. Napaligiran ako ng matatandang. Kasi bunso ako, yung sinundan ko 6 years ang ahead sa akin. So, ang mga katropa ko doon sa Bangkal, Makati, mga nagiinuman sila. Para makasama ako doon sa inuman na hindi umiinom, kailangan mapainggan mo yung humor nila. Tapos na-adapt ko yung humor nila. Nakakasundot ako. Nung nagtatawanan na yung mga lasing, ibig sabihin, meron akong humor. Kasi tatabuyin ka nun, kaya mapapatungan ka. Huwag kang sumasabat sa mga usapan ng matatanda. Hindi. Kasi Nonoy, Nonoy ka. Kwento mo nga yung, Nonoy kasi ako yun, bunso eh. Ay, Nonoy, kwento mo nga yung kwento mo. Tapos yun. Being a comedian is not just about saying funny jokes, di ba? Kailangan may physical movement ka rin na. Napansin ko nga yun sa inyo eh. Bakit? Bakit siya kasama dun sa act? Yung tawa, pagtawa ng tao, ano yan, beat yan. Parang may harmony kayo ng audience. Okay. Pag nakuha mo yung tawa pa, kasi minsan tumatawa pag nag-joke ka, natatapakan mo yung tawa, pati sila nasisinok yung parang, ay, nagsalita ka kagad. Meron yun, kaya yung lakad ng komedyante, hinihintay yung tawa niyan kung saan ka papasok sa tamang tawa. Hindi naman namin kailangan di ba? Dito mga 80s, 90s, walang gender reveal party sa atin. Pucha na. Pag ang babae buntis, matulis ang tiyan niya at pangit siya, lalaki yun. Kasi ang daming ilaw sa stage, di ba? Nakikita mo ba yung audience mo? Kasi di ba para makapag-joke ka ng maayos or para makuha mo yung timing, di ba dapat nakikita mo sila? Nung sa ilaw, may problema talaga dyan minsan kasi kailangan makita yung mukha namin eh. Sometimes may iilawan ka talaga. Pero ang gusto talaga namin, yung saktong ilaw lang, tapos makikita namin yung reaction ng mga audience. Importante ba yun? Importante. In fact, sa bar shows, kung hindi ko man maobserbahan yung audience, kasi minsan nakatago ako sa likod, hindi ako makita. Pero dahil di pa naman ako kilala dati, pag dinaanan ko yung audience, meron din ako isang special skills. Hindi ko alam kung ito innate. Pag na-scan ko yung tao, alam ko na kung sino yung kailangan ko kausapin, kung sino may problema. Ito yung, hindi ko alam. Recently lang, nasa Houston ako. So, an audience, nasa 150 na tao, 150. May dalawang pinikap na lalaki at babae. Sabi ko, gusto ko yung energy mo nung lalaki at babae. Kasi kitang-kita ko yung mukha mo talagang immerse ka yung tao mo talaga. At gusto kita. Ganun kayo. Pareho kayo. Tayo nga kayo. Pag tayo, di ba? Tayo mga mukha sa mga paligid nila. Parang na-shock sila sa akin. Yung mga tao sa paligid, na-shock sila sa akin. Magkapatid pala yung naturo ko. Come on. At hindi na sila nag-uusap for ilang years. Mapapanood to. Houston, kakatapos lang natin dyan sa... Talaga? Out of those, people. Ang napili ko pa yung magkapatid na hindi nag-uusap. Kaya pala natigilan sila. Ano yun, Sixth Sense? Parang gano'n maraming, may gano'n ako. O kaya, may isa pa akong device. Hindi naman ako nauuna eh. Konting buwan lang ako na opener eh. Okay. Opener. Ang opener yung, alam mo, 5 kayo. Ang tawag namin ito, sacrificial lamp. Bakit? Yung tester siya eh. Okay. Tinitingnan ko. Malalaman. Kaya sa mga nanonood, yung mga nauunang comedian, saludo ko dyan. Nagsimula ako dyan.
Yan ang mga yung pain. So, pagka hindi sila nakakatawa, paano? Malaman namin ngayon na hindi yun ang gusto nila. May mga joke sila na pag tumawa sila doon, bastos tong crowd. Like, gusto ng joke, medyo ganito. O, yung mga susunod, meron na silang learning. Kaya wag hindi kayo masyado natawa sa open air. Yun talagang kayo mag-walk out. Yun talagang purpose niya to test the people. Yun talaga pinaka-accurate sa akin. Ito, para lang alam nila. Kasi Oo. nagpunta ako sa isang bar sa New York. Tapos napansin niya na may mga Pinoy. Kami yun, kakasama kami. Tapos mamaya kami na yung inaalas ka niya. At kami na yung parang pinagtatawanan niya. Diba? Hindi ako matawa. Kasi unang-una, hindi ako natatawa na iniinsulto kami. Parang ganun feeling ko, no? Parang racist, ganyan. Nag-walk out ako. So parang, pero yung mga iba, tumatawa. What do you think of comedians like those? Kasama ba sa act yun? Meron kasing, lagi ko talagang, ako talaga bias ako sa comedian na hindi na halimbawa napikon niya yung audience. Kasi unang-una trabaho mo na, pinaka-last mo na magawa yun eh. Hindi mo siya dapat acceptable na may napikon sa'yo, no? Ang ina-avoid mo sana yun kasi dapat you're laughing together. Dapat kasi, nagpatawa muna siya. Bago mga insulto. Lagi ko sinasabi, patawarin mo yung tao. Si Dave Chappelle, na ngayon, napaka sobrang tindi ng mga topic niya. I know. Napaparod niyo siya ngayon. Pero nagbayad na siya ng kanyang dues. Bakit? Kung papanoorin mo siya ng dati, walang kwenta yung topic niya. Hindi siya, wala siyang Walang natatawa? Nagpapatawa lang siya. Ibig sabihin, nagpapatawa lang siya ng topic na mabababaw. Kinuha muna niya yung tao. Lumakas siya. Ganun ba? Unti-unti siya nag-i-inject ng mga mga socially relevant topic. Tapos ngayon, napaka-relevant na ng mga jokes niya. Ang lalim ng... Pero nag-invest na siya sa mga tao. Ito yung tao ngayon. Si Raul, pero pinatawa ko nito dati. Gets mo? Kaya ikaw, dapat pinatawa ka muna niya para pag dumating na yung inis ka na niya, tatawa ka na. Si Raul to, buti na lang nakakatawa to kanina. Para, katulad ito Pilipinas to. Nakakita ko ng 3 Baguio. Yan, alala ko na. 3 babae. Ang sabi ko sa kanila, observation. Magkapatid lang kayo sa isang magulang, no? Magkakaiba kayo. Nagbibiro ako. What? Dangerous joke yun, ha? Oo. Paglapit sa akin, yung isa, iba tatay niya dun sa dalawa. Weird pa yung na-uncover ko. 3. Tatay nito, sa tatay nito pareho. Ito na iba tatay. So, ibig sabihin, nagbalikan pa. Hindi ka natatakot nga na ma-offend? Kasi nga, nag-invest na ako ng gumugulong na sila nakakatawa. Pero nangyari na ba sa'yo na may na-offend ka? Wala. Kasi nung nanonood nga ako sa Netflix show mo, meron kang isa doon na balik ka ng balik doon sa taong yun. Na parang pinangpuna mo na, hindi ka natawa. Natatawa. Parang may ganyan ka. Tapos parang feeling ko nga, ano kayong nararamdaman nitong taong to na pinupuna siya ng pinupuna ni Alex. For a while, akala ko nga, plinant mo yun. Walang plan. Ang totoo niyan, nagpapasalamat ako dahil yung 2 beses ko nga ni-record yun eh. Pag nag-usap kayo nanood ka ng first day, nanood ng second day, ang goal ko talaga, parehong-pareho yun. Siyempre, parehong-pareho yun. Para mamimeri ko. Correct. At naging magkaiba sila. Dahil doon sa babae na yun, nagkamali talaga ako na, ang sabi ko kasi, ang sarap kumain ng tao. Aminin, ang sarap. Di ba? Yes. Nag-react siya. Parang sabi nga, cannibalism. Narinig ko. Sabi ko, wait, di naman tayo papunta agad sa, ang taas naman ng jump ko na cannibalism agad. Iniba niya yung thought process ko. Okay. Na parang doon ako napay-stop na, wait a minute, masyado ako nag-assume na kaya nyo maintindihan lahat. Sorry hindi ko kasi akalain na matatalino kayo taga-BGC. Yung ginawa ko, yung sumipa na yung yung inborn humor ko. 70% nun are all, na iba na yung sumipa, nagsimipa. 70%? Papunta na ako dun sa normal, na first day, second day, pagdating ng pang 30%, na iba na yung pagkakasunod. Yun, hindi plan yun. Yun yung nag-work. Kaya marami marami nag-analyze doon. Hindi ko na sasabihin, pero alam na kung sino siya, pero bilib ako doon sa
pag-review niya sa akin. Alex Hughes, the 3-part comedy where, tapos binalik, tapos Chekhov's gun. Ang Chekhov's gun daw yung pag naglagay ka ng isang item na akala mo walang gamit, pero sa isang part, gagamitin mo pala yun. So na-impress ako sa sarili ko. Sabi ko, oh my God, I was able to do that without knowing those terms. Tapos yun yung mga, doon ko na-realize na sa tagal ko sa comedy, nakapaggawa ako ng mga material na will cater a large spectrum ng ano. Kaya nga ganyan din ang mga... Go ahead. Where do you get your material? Alam mo, lagi ko sinasabi sa sarili ko, sa kwentuhan ko, masaya ako at naging ganun yung buhay ko. Hindi ko ma-imagine, paano ba naging joke yung buhay ko. Young boy ako, pumunta ako sa US. Hindi ko na kung magiging may humor ako. Pero may inborn talent ka nga. May inborn talent ako, pero hindi ko sigurado kung pag mayaman na ako, kung yung inborn talent yan, mag-back. Kasi wala naman akong inspiration to excel eh. Mukhang tama yung pag naging buhay ko para makakuha ng mga experience na ganito. Anong buhay yun? Sige nga. Halimbawa, mahirap ako, napaligiran ako ng nagsusugal, napaligiran ako ng bababaeng tatay, napaligiran ako ng bahay na hindi amin, apartment, napalipat-lipat kami, hindi nakakabayad ng bahay, hindi nakakabayad ng kuryente, tapos lilipat ako sa isang bahay ng kuya ko, lilipat ako sa bahay ng isa kong kuya, isang ate ko. Kada lipat ko, adjustment. Hindi siya nakakatawa. Hindi siya nakakatawa, pero nung mga panahon na yun, hindi siya nakakatawa. Pero nag-gather ako ng mga experience na ngayon binubuga ko. Paano mo yun tinurn into something funny? Kasi, Oo. in real life, hindi siya nakakatawa. Hindi naman miserable, pero hindi siya it's not something that people would aspire for, right? Yung life Tama. na yun. And yet, you turned it into something rich. Oo, ang ginawa ko, nung bago mag-2007, I was just doing part-time lang, freelancer ako na, nagtatrabaho ako, nagtuturo ako, pero mismo may kumukuha sa aking hosting, na maliliit lang, host ng birthday, kasi pag nakita naman ako isa doon, uy, okay ka pala. Parang word of mouth na. Patawag mo sa sarili ko, menopause baby, kahit na yung 42 years. Kasi 42 years old na yung nanay ko. Di ba, sabi nila, pag huling anak ka raw, kulang ka na raw sa sustansya, kaya ikaw yung smallest, gano'n. Siguro may nangyari sa utak ko na parang may gano'n ako, special for the comedy. So, akala ko lang, nagpapatawa lang ako. Tapos, nung nakapanood na lang ako ng mga, nagkaroon ng cable sa Pilipinas, nakakita na ako ng mga Comedy Central, may stand-up comedy na, nakakita na ako, ito yung ginagawa ko, pero may structure sila. So, nakapag-workshop na ako about how to do jokes, yun na, parang nabuksan na yung parang nagkaroon ako ng formula on how to create. Pumasok na dun sa, lahat ng sad, whatever sad, nakukonvert ko na siya sa nakakatawa by just tweaking. Of course, exaggeration is there. Which leads me to my next question. Hindi ba na-hurt yung pamilya mo? Kasi, in effect, yun ang kinikwento mo, yung nanay mo, tatay mo. But that's the truth. Comedy is truth. That's the truth. Nakakasait talaga siya. Pero alam nila yun na napagdaanan namin. Naging therapy din namin yun as a family. So, hindi sila tatanong, Dad naman, ba't naman inikwento mo pa yung mga... Una, namatay ka na si daddy ko, di ba? Mami ko may reset na naman akong nakunento. Nanay ko, nalaman niya nag-uwi ng babae yung tatay ko sa probinsya, nasa Maynila, nakatira somewhere. Nalaman ng nanay ko, sinundan yung babae, inabangan yung babae sa bahay, sa room for rent. Ando doon nanay ko, inabangan niya yung babae na. Pagpasok ng babae, pasok din yung nanay ko, ikaw ba yung babae na? Pagtingin dito sa may kwarto, may picture siya at ng tatay ko. Sabi niya raw, may picture ka. Sabi niya, para po alam daw po sabi daw ng tatay ko, para kilala mo ko serious. Talaga? Nakakatawa na ngayon. Kasi nakakatawa yung logic ng tatay ko. Hindi man lang nag-separate ng picture, kundi may picture na yun para araw-araw makita, para makilala na yung nanay mo. Teka, kunyari... Lalagyan ko na exaggeration yun na, kayo nga ito. Lalagyan mo na ng mga punchline yun. Pero, nagpapaalam ka ba sa nanay mo? Halimbawa, when you make a joke of her life and her marriage. Di ba, nagkaroon ng controversy yung Netflix ko about yung may kamukhang joke. Yung nanay ko, biniro ako. 94 na yung nanay ko eh. Pag bisita ko, nagbibigay ako doon. Nagsisugal pa rin siya. Nagbibigay ako ng pera doon. Pagbigay ko ng pera, sa tingin ko kulang to. Bakit?
munti ka nga mareklamo dahil di ba naggagaya ka rin ng joke. Yung mga joke mo, joke ako yun eh. Oo, sasabihin ko. Ako yung joke mo, sa akin galing yung joke na yun eh. Magpa-press con kaya ako. So, siguro nagmana ka dun sa nanay mo. Nanay ko talaga may sense of humor. Oo, no? Nanay ko talaga may sense of humor. Yeah. Oo, nanay ko talaga na, ang nanay ko is a walking punchline. Yeah. Kasi ayan yung, mahina yung katawan pag di nagsusugal. Ang dami nararamdaman. Pag sa casino, nakita mo. Buhay na buhay. Parang 20 years younger, tumitingkayad pa doon sa mga betting table. Talaga ko nga minsan eh. Kakalabatin ko nga minsan, parang, ma, tibay ng ano mo, pang bale yung tingkayad mo. So, siya yung inspiration. Gusto ko nang bumalik ang normal natin. Gusto ko na ulit umatching. Tapos sasabihan ka, God bless. Di ba? Hatching, God bless. Ngayon pag umatching ka, hatching! Putang. But you're essentially a happy person, Alex. Paano ba? Passionate ako. Yun ang nagpapawala minsan sa happiness ko. Kasi I tend to focus on the next. Doon ka nagiging serious. Yun ang gusto ko i-correct. Yung pagkatapos nito, what's next? Parang sa tingin ko, late bloomer ako. Late bloomer ako in terms of yung career ko. Bilang mo, 37 ako pumasok sa showbiz. 52 ako nagka ng Netflix. Parang naiisip ko, parang nagbibigay ako ng parang deadline sa akin na when I reach this, I don't know, baka challenge ko na naman sarili ko, no? Pero parang hindi ko ma-imagine na can I still do this at 75? So if why not? kukumpitin natin yan, 22, 23 years. May ganun ako eh. Kaya parang nagmamadali ako ngayon for the next. I want to try mga new venues, kaya nag-travel ako abroad. Parang sabi ko, parang 10 years pa sana. Kung 10 years to nangyari ago, mas ano. Pero alam naman natin, merong talagang destiny, merong talagang right time, kaya nga tamang panahon. Yun, happy, parang fleeting. Talaga? Siguro dahil sa nagkaroon ako ng clinical depression. Nagkaroon ako ng clinical depression na recurring ng 2003, 2005, 2008, and 2019. Pero ngayon, after 6 years, mukhang wala na naman. Pero siguro dahil sa naggamot ako, medyo hindi ko alam kung... So nagpa-treat ka? Nag-treat talaga ako. Yung gamot na yun, parang dinadal niya eh. Kaya siguro nadamay din yung happiness. Dinadal niya yung sadness, parang hindi mo masyado maramdaman. Siguro, in a way, kinokontrol niya rin yung... Kasi di ba sabi nga nila, kaya nga yung clown, di ba meron siyang symbolism, di ba, Yes. na happy on the outside, but inside really miserable or sad. No? Can you relate to that? Oo, kasi pagka unang-una sa audience, magpapatawa ka, kahit malungkot ka, kailangan magpatawa. Oh. May mga points ako na malungkot akong buhay ko pero nagpapatawa ako. The death of my father, na tumaon sa Father's Day, na may show ako ng gabi. Oh, wow. So I was able to... So tinuloy mo pa rin? dinedicate ko na lang sa tatay ko. Pero hindi yung drama na I dedicated to my father. Tinuloy ko lang, pero father joke lahat. Hindi ka ba nawi-weirdohan sa gano'n? Parang Weird. you don't feel like making the jokes tonight, but Hindi, you pero will ano do siya, it anyway. sanctuary mo yun. It's a respite. talaga? Parang parang makakalimutan mo rin. I see. Pagbaba mo, back to ano ka, So reality. parang yun din ang healing mo? Oo, yun din ang healing sa mga... wow. Yun ang isa sa mga ng comedy. Ganun ba yung buhay? I mean, you just wonder, sometimes tuloy, pag nanonood ka ng mga comedian, yun na nga, babalik ako dun sa tanong ko eh, are they happy people, happier than most of us? Ang kinakatakutan namin is the day na hindi na kami nakakatawa. Really? Oh, so yan ang pressure namin. Siguro, Ba't nawawala ba yun? wala, hindi. Eventually, pag hindi ka nagtamad-tamad ka dyan, akala kasi nila, endless yung pasok ng yun nga ang kailangan kong gawin eh. Kailangan maging, relevant ka. Dapat ina-adapt pa rin sarili mo sa paligid. Kasi pag nagtamad-tamad ka, mawawala to ha. Pag nawala kasi yan, pag nawala ka na sa timing ng overall
Hindi to individual timing, ha. Pag nawala ka na sa timing ng comedy mo, isang ano mo lang, hindi ka na makaka-recover minsan pagka... Sa tao to sinasabi ko, ha. For example, na-cancel ka dahil sa isang comedy. Hindi ka makaka-recover. Naiisip mo bang pumasok sa political jokes or mag-comment, kunyari, magpahapyaw? Alam mo yun, di ba yung ibang comedian, ganyan eh. Naalala nyo kanina, yung sabi ko, na-observe ko yung audience. I observe also the political, of course. landscape. I'm sure you do. I do pa, talaga. Titignan ko muna kung ano yung sentiment ng government. And to tell you honestly, yung, si BBM ngayon, hindi ko mabasa. So, wala akong inspiration sa kanya para mag-joke. Hindi ko mabasa yung political landscape natin ngayon. Talaga ba? Hindi ka tulad dati. Meron kang, naalala mo, may Miriam Defensor ka na, you can, na nagjo-joke siya. So, si Era Estrada, siya, very welcome siya sa mga jokes. Kasi siya nga yung merong yung mahina mga joke, mga mahina ulo joke, yung English, may problema sa English. So, doon, ayun, alam mo kagad na, this government is okay. Pero, meron ka namang President Duterte na, ito naman, pwede ka dito, magmura. Presidente natin, di ba? Pwede. Pero pag itong panahon natin ngayon, medyo napaka-sensitive ng tao ngayon. Kasi dati one side lang eh. Si President Duterte, gawain mo lang yung humor niya. Correct. Ligtas ka eh, kasi look. So, medyo makakapagbiro pa nun. Itong nangyayari sa atin ngayon, may Duterte versus BBM na. Yung mga tao ngayon, lito, kaya lahat ng joke sensitive sila. I see. Kasi di mo alam kung sino pinapatamaan. Pag nagpatama ka kay BBM, Duterte ka. Pag nagpatama ka kay Duterte, BBM ka. Yun ang ngayon sentiment. And yung audience mo, hindi mo naman alam kung... Hindi alam. So, iwas ako ngayon. Is that frustrating for you? Hindi. Na may mga hindi ka dapat pumasok dyan? Kaya, don't get me wrong, masarap pasukan sana kung meron akong panghuhugutan dito. Wala akong panghuhugutan. Wala akong panghuhugutang personalidad. Wala akong panghuhugutang parang sitwasyon na makukuha mo yung mararali mo yung mga tao. Kasi pati yung mga tao ngayon, medyo lito sila. Ano bang nangyayari? Pwede ka lang pumasok, general politics, traffic, mga issues lang na mga... yung sabay-sabay, mga tao rin ng mga... Yung isa, yung walang political color. Correct. Yung airport. Yan. Pwede, dyan muna ako ngayon. Safe. Pwede kasi kintirahin na na sana gamitin natin itong comedy as a vehicle to educate. I don't think we're that matured tayo enough. Medyo konting panahon pa. Political correctness, nagaganon ba kayo? Parang... toilet humor, di ba? Isa pa yun na dati. I mean, ang dami ring mga Pinoy na ganyan Parang, ako bilang... ang baboy niya, or mura ng mura, or dumi ng bibig, ganyan. Bilang komedyante nga ako, minsan reputasyon ang nagpapasalamat ako Na... Rising star ka sa comedy Ang kagandahan kasi sa akin, komedyante ako, na alam nilang ang reputasyon ko, hindi talaga ako nananadyang mang-discriminate. Wala akong ganon. Kaya minsan, pag nagkakamali ako ng ganon, alam nilang honest mistake yun. Pero very, very careful ako dyan. Wala akong gay joke. Ang gay joke ko is laging uplifting. Ewan ko kung, ito yung sample ng gay joke ko. I think it's about time accept natin sa military ang mga gays. Kasi, advantage sa atin yun. Hindi tayo maintindihan ng makalaban. May mga salita sila na nagkakaintindihan na gino-jombag ko yan. Jombagin natin yung mga hindi ko, parang yun. In-uplift mo sila kasi advantage. Kasi may issue sa military na wag tumanggap. May ganun ako. May message ako na ganun. May isa naman na mas okay kasi, di ba, parang yung away hindi na magiging matindi, di ba? Mag-uusap na dalawang gay na di ba? Uy, great. Ang gwapo nung kalaban. Binaril mo yung gay, inad ko sa Facebook. Gano'n, di ba? Parang masarap may gay sa bawat aspect ng like, kung may bomb disposal unit ka na gay, ang saya. Tapos, hahawaan yung bomba. Sister, bomba ito. May dalawang wire. Anong fave color mo?
Red cap, ako rin. Magano, tapos yung may hostage taking. Pag magbibiro ako, hindi siya binabababaw ko. Correct. Pero, kung tutusin mo, may ano yun you have to accept na natin yung... Ang talino. Dapat, alam mo, sabi nila, pinakamatalino daw na. It's a sign of intelligence daw. That you can actually make a joke. In fact, yung mga people who are witty and funny, di ba? In effect, yun ang tatalino. Actually, inggit na inggit ako sa mga ganon. Of course, magiging matalino kasi pagka, lalo na ngayon, pag nabatuan ka na ng isang topic, kailangan mabilis ka eh. Kailangan update. Yung sinasabi ko sa inyo na natatakot ako maging irrelevant. Para maging relevant ka, dapat yung mga topic mo is also updated. So, nag-aaral ka talaga? Oo, kailangan. Alam mo yung mga bagong linggo. Correct. Alam mo yung mga bagong expression. Kasi mapapansin nila, paluma naman. Okay, you joke about it. Magkukompare ka na ngayon ng mga, alam mo yung panahon namin, panahon nyo, pero alam mo yung panahon nila. Tapos kakampi ka rin hindi ka kakampi lagi sa, ours is better, pero may points ka rin dito para makikita mo ngayon. O sige, usapang real to eh. So para sa'yo, ano ang real life occurrence siguro na that you cannot joke about? That you can never ever joke about? Hindi ako mag-joke about cancer. Bakit cancer? May nakikita akong mga ganong may sakit. Basta may sakit na maluba. Alam ko yung dahil sa komedyante ako, dahil nai-imagine ko yung mga bagay-bagay. Nai-imagine ko yung may ganong sakit. Hindi talaga siya nakakatawa. Wala no? Wala kang makitang anggulo siguro na. Sa totoo lang yung Taong Grasa, hindi ko alam kung paano nagsimula. Sa kanapansin nyo, laging mag-isa ang Taong Grasa. Walang tropa ng Taong Grasa. Wala pa akong nakitang tropa na naglalaan. Sila ba siya? Wala siya, diba? Parang mag-isa lang siya. Kasi na-imagine ko, tama nga, magiging Taong Grasa kapag solo kayo. Kasi mag-tropa kayo, magpupunahan kayo, diba? Alam mo, dumudumi ka na. About the Filipino audience naman. Kasi likas tayong matatawaning mga tao. I'm sure alam mo yan, di ba? In fact, sinasabi nga nila, we don't take anything seriously. Sa baha, nagtatawanan, di ba? Kahit anong kalamidad pa dyan, makakita ka ng Pilipinong tumatawa, di ba? Does that make your job easier? Mali eh. Medyo contrary yan sa Pinoy. Talaga? Masayahin ang Pinoy sa mga sitwasyon na dapat hindi sila masaya. Totoo yun. May sunog, may baha. Pero as an audience, mas mahirap patawanin ng Pinoy. Mainipin. Para yung kasi mga Pinoy, pag nagpatawa ka ng katulad ng Kalajokoy, pag hindi sunod-sunod ng patawa mo, mainipin, mag-uusap, di ba? Kaya nga bandang gusto natin eh. Pag gusto mo music, makuha attention mo, uy, favorite ko to. Pag wala, background lang sila. Pero hindi ba lahat naman ng mga tao ganon? You mean mga Amerikano, hindi ganon? Ang daling patawanin ng Amerikano. Talaga ba? Tuwan-tuwa sila sa amin kasi rapid fire tayo. Kasi nga, train kami sa Pinoy na mainipin. Mabilis yung punchline namin. Okay. Bisan nga Pinoy, matatawanan ka sa ibang reason eh. Maling pronunciation, maling grammar. Madidistract sila. No? That's true. Magdidistract sila sa, tama ba yung pronunciation niya? Ipapatawa siya, hindi naman mamaya. Masyadong ang Pinoy. Sa ibang bansa nga. Judgmental. Ako nga, mas komportable ako mag-English. Mag-i-English set ako sa ibang bansa kaysa mag-i-English set dito sa Pilipinas. Hindi nila alam na nag-i-English set ako. Lumaban ako sa ibang bansa, English set ako. Malaysia, English set ako. Kasi wala silang pakialam sa wrong grammar. Correct. Pilipinas, ako imagine, sinasabi ko sa iyo. Judgmental nga pagdating sa yung English. subject, predicate, relation. Hindi ko na alam mga pronunciation, mga ganon. Mahirap patawanin ng Pinoy. Kaya ang galing mo, Alex, kasi napapatawa mo ang Pinoy. Ang technique pa sa Amerika, kailangan ikaw lagi manguna sa usapan. Mag-English ka agad sa simula, tanongin mo ka agad sila kasi para nakaprepare lahat yung makasunod mo. Kasi pag naunahan ng Pinoy ng tanong, patay ka eh. What are you doing here?
Exactly my point. So may tamang panahon, part 2 ka na. Grabe ka. Dito nga, sa the theater. Ano naman ang, may bago ka bang set of jokes? Yes. Eto, part 2 to. Dahil baka parang tamang panahon ulit. Gusto ko lang, di ba natuwa kayo dun sa Netflix na, ay, si Alex pala, okay to. So mga di pa nakakapanood ng live. Manood kayo ng live, pero iba naman ang joke. Ibang-iba yan. At who knows, baka ito na yung part 2 ng Netflix ko. So, May 2, sa The Theater at Sulay, napaka-social nitong lugar na to. First time ko dito. Miss Lucci, ito talagang aking advocacy ngayon is to promote other comedians. To be able for this stand-up comedy scene to succeed, kailangan ko na may ibang komedyante. So, pag nakita nyo na naman itong tamang panahon, ulit, may 5 comedians na naman ako kasama. Para pag uwi kayo, may baon-baon kayo na, uy, magaling yung 5 comedians. Yun naman ang pinaka lagi kong goal. At meron pang, of course, si DJ M. Moody andyan din para may konting music tayo. So yun, May 2, 8 p.m., ticketworld.com.ph, and panoorin lang nila yun. Okay, para, ayun lang yung parang bayad nyo rin sa akin kung nag-enjoy naman kayo doon sa Netflix. Oo, nakakatuwa naman. Mas nakakatuwa itong in-interview ko ng isang Lucci Cruz Valdez. Hindi ko ba nakalain na? Teka, marunong kayo magsayaw? Oo, marunong sumayaw. Yung sayaw ng panahon dati,